Ay, good morning po from San Luis, Puguloñon. Ayan po, umulan po kahapon ng napakalakas. At ito, muntik nang naging fatal ang disaster na naman na pangyayari dito sa bahay. Pero ang mabuti na lang is nangyari na ito para makorek. So, sa lakas po ng ulan, sa lakas po ng ulan kahapon, lakas po ng ulan kahapon, yung meron po kasi dito, hold on, I'll show you. Dito po sa area na to, pinapagawa ko po kasi ito noon, no balon, at lalagyan sana yan ng mga pagkukuhanan sana po yan ng tubig. Pero 10 meters na po kasi ang nadidig is wala pa rin makuha na tubig, or maliit pa rin yung nakukuhang tubig. So I decided na hindi na lang ganun ang system na gagawin ko, kung hindi yung mag-hire na lang ako yung yung impalpal na sabi nila, na yung tubo lang ang ipapasok sa loob ng lupa at mas malalim para mas malinis ang tubig at mas maraming tubig. Kasi kung yung minamano-mano lang po na hinuhukay ng mga tao, hanggang 10 meters lang sila. At yun nga po, nung last April, nagpahukay ako 10 meters pero maliit yung tubig, kaya sabi ko, wag na. So what happened is, nung bumalik ako sa US, is sinabi ko sa mga workers na nandito na itigil na paggawa ng balon at lagyan na ng mga, ang tawag doon, tambakan na sa loob. Ang kaso lang po, ang nangyari pala, ang mga itinambak nila is mga basura at yung mga kahoy. Yun ang mga tinambak sa loob. So pagdating ko, pinatambakan ko siya ng lupa, bato. And then nung masyadong malakas ang ulan kahapon, ang nangyari pala, yung mga itinambak na kahoy noon sa loob is nabulok na. So ang nangyari, bumagsak po, or what you call this, ayan, yan po ang nangyari. So yung inilagay natin na tambak is bumagsak dahil po sa yung nilagay nilang pinantambak ng mga naunang workers na mga kahoy po, at yun nabulok. Kaya ayan, ito po. At nandito po dati yung ating yung mga outside na upuan natin, na inuupuan natin palagi dito ng umaga, hapon at gabi. Ayan, pero dahil made of cement po ito, at nung pagkalakas-lakas ng ulan at bumagsak po pala yon, at lumubog po ito. Mabuti na lang, marami kaming workers kahapon at nagtulong-tulong sila para kunin ito, kasi nabaon po hanggang 1/3 lang po nitong kalesa na upuan na to ang nasa labas na. So as you see, na ang very deep po yung butas, at nag-order ako ng bato para dalawang load ng bato para yun ang ilalagay namin ulit sa loob. At like I said, buti na lang habang andito pa ako sa Pilipinas, nakikita na itong mga problema na to, para sa ganun ay malusutan. The good thing is, at least walang nakaupo dito kahapon, at bumagsak yung lupa during the rain, at hindi yung after the rain, kung kailan kami nakaupo dito. So good thing that happened yesterday. Otherwise it would have been very, very bad. Kung sino kasi nandyan talaga eksakto kung nasaan dyan yung upuan. So ngayon, mareremedyohan natin. Kaya, kala natin, tapos na ang mga ginagawa natin, yung pala, ito, mga kagaya niyan, lumalabas. Kaya hindi po muna ako dadaan dyan, at baka ako'y lulusong. Dumadaan po muna tayo dito sa kwarto. Kaya yan po, sayang lang, at another expense na naman po yan. Ang isang load po ng bato dito, yung mga malalaki, gaya ng mga batong ganyan size,
1,500. Yung mga ganun, no? Those size. Yan. 1,500 pesos a load. So, we need 2 loads. So, that will be another 3,000. And of course, labor na naman po ng maglalagay ng bato doon sa loob. Kaya, yan po. Yan. Tingnan din natin ang ating mga kalamansi after the rain. Yan, oh, dami-daming bulaklak. Dami-daming bunga ng ating kalamansi. Kaya, that's good thing about living in the province. Ayan nga, makakapagtanim ka ng mga ganyan. Nilagay ko lang po siya sa malaking paso para hindi po tatangkad ng malaki itong kalamansi ko. Dahil kung matangkad, hindi ka naman makakakuha. Diba? Mahirapan. Kaya nakapaso lang po ng mga malalaki. At nagbubunga naman po yan. Kasi grafted po ito, mga ganyang klase. At hindi siya tatangkad. Ayan po. Yan. Well, the rain did a lot of stuff. Lumago ang ating mga halaman. Actually, titignan natin yung what you call this, ating tinanim na talong dun sa other side of the house. So, yan. Kaya ang mga bulaklak, namulaklak tuloy dahil sa, ayan, ang naging effect ng ulan. Yan. So, punta tayo po sa ating mga bagong tanim. So, mga 4 days pa lang. 5 days? Mga talong natin. Yan. Ayan po. Oh, yan. Malumaki na sila. Yan. Yan ang nagagawa ng ulan. Dahil talagang shush. At ang mga kamatis natin, ay nakikita nyo naman na nagdidilaw-dilaw na. Actually, ito, buti na lang hindi ito sinira ng ulan dahil talagang napakalakas po ng ulan kahapon. Kaya marami ng hinog. So, mag-harvest na naman tayo. At, yan po. At the same time, ito po malapit nang matapos ang ating dirty kitchen. Yan, lagyan na ng bubong. Ilalagay na lang ang mga bintana. So, ang ginawa namin is bumili na lang kami ng ready-made na bintana sa City Hardware. At ito po ay meron glass, may grill na po siya. Meron siyang, ayun, hindi ko lang pwedeng buksan. I'll update you pag may ilagay na. Ayan, 120 by 120, 8,000 something po ang isa. Glass and my grill. Isasalpak na po na lang dyan sa ating pinapagawang dirty kitchen. So, I'll update you as soon as mailagay po yan para sa mga magkaroon ng idea at mga pwedeng iwasan at pwedeng mga good ideas na magaya ng ating mga subscribers. So, please comment below. Ito po, this is the place right after the rain. So, yan. Mga namumukadkad ang ating mga halaman. Yan. Yan. So, may magandang dinudulot ang pag-ulan. Though may mga pangit, pero may mga magandang dulot. Ayan po. Namumukadkad ang ating mga halaman dahil maganda yung talagang, iba talaga yung buhos ng ulan. Kaya kumisan, maganda yung umuulan. Yan. Yan, marami ang ano nga lang as the is that ayan maraming mga dahon. Okay. So ayan din, naglabasan din ng mga bulaklak ng lemon. Alright, see? Ayan, this is from the rain. Ito ang ating alugbati. See, naglagay tayo ng kahoy na pinutol dyan. Hinukay natin yan and then nagtanim tayo ng alugbati. Look at how nice it is now. So, hindi lang siya pwedeng kainin. Maganda rin siya na decorative plant ang alugbati. Ayan po. So, yan, kita nyo ang ating lemon. Guys, grabe yung bulaklak. This happened because of the rain. Kaya, yan. Yan. At sa mga hindi po nakakalam, ang bulaklak po ng lemon
Ay, smells so good. Napakabango pong bulaklak. Ang bulaklak ng lemon. Kaya ayan po. Yan, pati rin ang ating variegated calamansi. Yan, naglabasan din. Smells so good. Ayan. Naglabasan din ng kanyang bulaklak. So, hopefully, lahat ng mga bulaklak na yan is magiging bunga. Yan, tignan nyo yung ating photos. Ayan po. Kaya tuloy lang po kayong manood at tuloy-tuloy po tayong mag-a-update kung ano yung mga totoong nangyayari para inyong maiwasan. Yung mga magaganda pwedeng gayahin, yung mga pangit pwedeng iwasan, at kung ano ang mga pwedeng i-comment at suggestion. Ayan. Yan po. Alright. Thank you for watching.